Bawal ang balat sibuyas, Walang iyakan. walang pikunan. Sports lang tayo dito sa Walang Preno TVs. Unfiltered. The fight starts now! Big shot! Torres Larzo in the final seconds of round one. Now, the undisputed We will talk about the fight that is going to happen this coming Saturday. This is a much-awaited fight between the top boxing potential fighter that we have here in the Philippines, which is Vincent Astrolabio, versus, of course, the pound-for-pound WBC World Bantamweight Champion from Japan, which is Junto Nakatani. So, what are your thoughts about this one? Gusto ko tong laban na to, no? Interesado ako sa laban na to kasi stylistically, Yeah. swak na swak yung yung estilo ng dalawang mandirigma sa isa't isa. Kasi itong si Vincent Astrolabio, kumbaga papasok to pressure fighter ito. Habang ito namang Junto Nakatani, kumbaga kayang bumaks-baks lang. Kaya ka nitong talunin puntusan, pero kaya ka ring i-knockout nito dahil talaga may one punch knockout yung kanyang suntok. So ngayon, kaya ako sinasabi na gusto ko itong laban na to dahil yung para sa akin malaki yung chance ni Astrolabio dito dahil itong si Junto Nakatani hindi naman ito tulad ng mga boksingerong mahirap hagilapin. Kumbaga nandyan lang din siya. Bagamat maganda rin yung footwork niya, pero hindi rin siya ganun kahirap tamaan. So ngayon yung Astrolabio, ang kailangan lang na naman nito tumama siya. Yeah. Kapag ito tumama, mag-iiba ang ang ihip ng hangin, hindi ka. Kaya gusto ko yung chance ng ating kababayan dito kay Junto Nakatani. However, Filipinos, most of the audiences and fans are thinking it's a mismatch. Mismatch. Yeah, medyo, what do you call that, dehado ang Oo. Filipino boxer natin dito sa Yun, laban na to. yun din. Hindi rin naman yung mga Pilipino ang nagsasabi, no? Kasi magiging yung mga odds maker na kumbaga sinasabi nila na talagang dehado ang ating pambato dito. Pero kung sasabihin nating mismatch, hindi naman mismatch, no? Kasi si Vincent Astrolabio po, mga amigos, no, hindi naman po regalo yung posisyon niya. Kumbaga, yung iba kasi nare-regaluhan ng posisyon sa sa mga title fight. No, may Yeah. mga boksingerong kahit number 15 contender napapalaban sa world title fight. Itong kay Agree. Vincent Astrolabio, hindi po regalo, no, mga amigos. Hindi po regalo yung posisyon niya. Pinaghirapan po niya yan, nanalo po siya sa pamamagitan ng elimination. So, kumbaga, ibig sabihin, he earned his spot. Pinaghirapan niya yun. Exactly. 'Di ba? Kaya ibig sabihin, so sa top 10 na yun, siya yung sinasabing number 1 contender. Ibig sabihin, may karapatan talaga siya. Okay? Kumbaga, magmumukha lang namang mismatch ang laban kapag ang isang boksingero kinulang ng preparasyon or sa disiplina, hindi talaga naghanda ng maayos. And I think this fight will be the best time for Astrolabio to earn the trust sa Filipino rin to prove what he can do inside the ring. Oo, kasi natalo siya nung world title fight kay Maloney. So parang sabihin natin na may mga dismayadong Pinoy fans na parang nabigyan ka ng chance pero parang hindi mo ginawa yung the best mo. So pagkakataon po ngayon ng ating kababayan na si Vincent To Astrolabio, regain. yes, na i-regain yung trust ng mga kababayan niya. And I think this is gonna be like the second match for Japan kay Astrolabio kasi the first one, if I'm not mistaken, there's a story behind that na natalo din siya. Oo nga, no. So, parang kumbaga siguro, no, kaya siguro pagdating sa basa ng mga odds maker, kaya siguro sinasabing yamado ito si Junto Nakatani. Bukod sa pound for pound nga itong si Nakatani, itong si Vincent Astrolabio po natalo po ng knockout kontra sa boksingero hindi naman kagandahan ng record. Kaya siguro ngayon, sa mga odds maker, hindi obra to kay Nakatani na Yeah. isang pound for pound. Kaya siguro ganun kalayo ang kumbaga sinasabing underdog talaga sa laban si Vincent Astrolabio dahil doon sa pagkatalo na yun sa Japan ni Astrolabio. But in terms of strategically way of winning the game, is it best for him to knock out Nakatani or wait till the rest of the fight to happen, like sa decision na lang? umasa. Alam mo, hindi kasi
pinaka-the best talaga sa boxing, wag mong iaasa ang panalo mo sa kamay ng mga hurado. Kasi minsan kahit alam mong lamang ka sa laban, may chance pa rin na yung tatlong hurado hindi pumabor sa'yo. That's reality. Kumbaga, kaya siyempre, kahit sino naman hindi nila iaasa sa kamay ng hurado yung kanilang panalo. Pero, kumbaga, ganito kasi yung parang posible nating makita, no? Kapag nasaktan kasi ito si Nakatani may footwork, kayang gumalaw, kaya kanyang talunin sa puntusan. Ngayon, ang inaalala ko dito baka mga sa first round or second round masaktan si Nakatani, magtatatakbo na lang. Doon mahihirapan ng ating kababayan. Kasi nangyari na to kay Casimero, no, tsaka kay Rigon doon. Nung masaktan niya sa first round si Rigon doon, nagtatatakbo na sa buong laban. So ngayon, itong Nakatani, since may footwork din, kaya kanyang talunin sa puntusan. Pag ito nasaktan, palagay ko, pag nasaktan to ni Astrolabio sa early rounds, may tendency na magtatatakbo to. Kaya may posibilidad na umabot sa kamay ng hurado yung desisyon. Kaya dapat itong si Astrolabio talaga, wag niyang iasa. Gawin niya lahat ng makakaya niya. In-out talaga ito para sigurado yung panalo natin. But what is the strength of Astrolabio compared to Nakatani? Na you think na matatagalan niya ba itong si Nakatani? Kasi this guy is a great volume puncher. I watched one of the fights. Marami rin naman bumato itong si Nakatani. Pero yun nga isa sa mga parang hindi ko nagustuhan sa huling laban ni Nakatani ay ni Astrolabio kay Maloney. Parang paisa-isa na lang yung suntok niya nung lumaban siya doon. So dapat itong pagiging volume, kakailanganin to ng ating kababayan, yung volume punching dito kay Nakatani. Kasi kumbaga kailangan masaktan. Hindi pwedeng, hindi ka mananalo, tingin ko, hindi ka mananalo ng paisa-isang suntok Jab, dito jab. kay dapat dito talaga kapag ka nagkaroon ka ng chance na bumato ka ng bumato na suntok para yung judges nai-impress sa performance mo, yung body language. Kasi binabasa rin yan ng mga hurado ko kasi sino ba aggressor dito, diba? In terms of stamina, who's better? Depende kasi yan sa may mga katulad nun yung sinasabi na laban na natalo si Astrolabio, tingin ko doon hindi gano'ng kaganda yung yung kondisyon, yung preparasyon. Pero pag itong Astrolabio nabigyan to ng magandang preparasyon, nakikondisyon ng maayos, kaya talaga nitong pumukpok makipagsabayan sa mga world class fighter. I heard what do you call that? Matibay yung face niya. Matibay din siya. Although natalo siya doon sa bumagsak siya doon sa nakita ko sa laban niya sa Japan. Pero minsan kasi nasa kondisyon lang yan Nasa kondisyon lang niya. Kumbaga, hindi naman porke bumagsak mahina ka talaga o marupok ka. Minsan nasa kondisyon lang yan. Pero ngayon, kung itong si Astrolabio napaghandaan at nadisiplina ng maayos sa laban na to, tsaka yun, papasok yung puncher's chance ng ating kababayan. Kasi may lakas din yung suntok niya, hindi ako nagkakamali. 70% knockout ratio yata. 19 wins, 14 knockout si Astrolabio. So, not bad. Meron din talagang pamatay yung suntok niya. Exactly. But given an ample time to prepare for this fight, do you think they have a different strategy this time? Sana. Sino man alam ko si Sir Nonoy Neri yata ang trainer nitong si Vincent Astrolabio, pero sana hindi lang maulit yung mga parang paulit-ulit na strategy na ginagawa. Dapat kasi diyan yung fight films ng kalaban din pinanonood din niya kasi yung sa ibang bansa ganyan na ginagawa, katulad ng mga trainer ni Gervonta Davis. Ngayon, mga amigos, abala itong kampo ni Gervonta Davis sa pag-aaral ng mga laban ni Lomachenko. Kasi ito yung matunog na lalaban nila sa susunod. So, dapat yung mga trainer natin, ganun din talaga dapat ang ginagawa. Yung fight films na... Even our Filipino pride, Manny Pacquiao. Dapat yan, pinag-aaralan mo talaga yung films na, kumbaga, ano ba yung mga weaknesses nito, paano ba ito bumato ng suntok, panoorin mo, hindi lang yung mag-training ka, tumakbo ka, mag-jogging ka, shadow boxing, hindi. Yung fight films, pag-aralan mo kasi napaka-importante rin yan. Exactly. And that's gonna help you prepare talaga para yung movement niya and stuff. So you really think it's not a mismatch? Hindi naman talaga masasabing mismatch to, mga amigos. Kasi tulad nga na sinabi ko kanina, Vincent Astrolabio earned his spot. Kumbaga magmumukhang mismatch lang naman yan kung nagpabaya yung Astrolabio sa training.
kumbaga yung disiplina nawala, talagang magmumukhang mismatch yung laban dyan. Pero para sa akin kumbaga hindi kasi nai-intimidate itong Vincent Astrolabio kahit sabihin mo pound for pound pa yung kaharap niya, Yeah. legends pa yan, hindi siya nai-intimidate. Buo ang loob nito. Kaya kumbaga pag ito tumama may paglalagyan. Nakita ko na rin nasaktan kasi itong si Junto Nakatani. Hindi ko matandaan kung sino yung kalaban niya, pero nakita ko nasaktan to At parang hindi siya komportable kapag siya yung inaatake, pinipressure siya. At kapag nakikita niya yung suntok niya tumatama at parang hindi iniinda nung kalaban niya, nakikita ko yung frustration. So, ito posibleng lumabas to sa laban ni Astrolabio dahil itong si Astrolabio matibay din. So ngayon kapag ito tinamaan Nakatani at parang kinaya lang ni Astrolabio at sinugod ni Astrolabio, pinressure niya itong si Nakatani. So makikita mo rin yung frustration, makikita siguro natin yung frustration ni Nakatani kapag nakita niya parang hindi iniinda ni Astrolabio yung suntok niya. Since hindi ka naniniwala sa mismatch na to, anong prediction mo, amigo? Ako, kumbaga ayaw ko rin maging bias, no. Hindi naman porke Pilipino tayo sasabihin natin mas magaling yung Pilipino. Pero talagang aminin na natin na talagang yung Junto Nakatani talagang pound for pound fighter to, no. Skills wise medyo lamang na lamang talaga to kay Astrolabio dahil marami siyang weapon para talunin yung kalaban niya. Kaya ang prediction ko dito siguro talagang mananalo si Junto Nakatani. Hindi ko lang ayaw ko sabihin kung mananalo na knockout, pero kapag pumasok din talaga ng alanganin itong kababayan natin, palagay ko katulad nung pasok nung Moloney kay Nakatani, posibleng sapitin din ni Astrolabio yung sinapit ni Moloney sa kamay ni Junto Nakatani. Pero sana mali yung prediction ko dahil ako kahit bali-balik na rin nyo yung mundo, syempre sa Pilipino pa rin tayo kakampi. So that's it for today mga amigos. Hanggang dito na lamang po muna tayo, pero makakaasa pa rin po kayo na sa mga susunod nating episode pag-uusapan pa rin natin ang mga pinakamaiinit na topic sa boxing. At lagi nyo pong tatandaan, Bawal ang balat sibuyas, bawal ang iyakin. walang pikunan, Sports lang tayo pagdating dito sa Walang Preno TV's Unfiltered. Ako tingin ko lang mali ang prediction mo, mananalo si Astrolabio. Gagi pound for pound kasi yung si Junto Ano Nakatani. naman ngayon kung pound for pound yan, di ba yung tatabla ng suntok? Akala ko ba walang pikunan? Malasahin ang baraha, patunayan mo sa'kin ha. Sino man